Last week, we talked about sin. It's actually sin that opens up a door in our temple. Sin is like a portal to the devil that come into our house. We're talking about you as the house of God. Each one of us as the temple of the Holy Spirit. We are the temple of God. Amen? Kaya anuman ang ating iisipin, anuman ang ating ilalabas sa ating bibig, ilalagay sa ating puso, dapat palagi nating iingatan dahil ang hari natin ay si Jesucristo lamang. Siya lamang po ang nakaupo sa ating puso at ang ating isipan. Pero sa tuwing tayo ay magkakasala, unwillingly or willingly, we are actually opening up a portal or a door for the enemy to come in. Whenever we talk about all of this sin, i-discuss natin kung ano yung mga bagay-bagay na yan. Kasi alam naman natin, each one of us has our own weaknesses. Even I, lahat po tayo, meron tayong weakness. Hanggat nandito po tayo dito sa mundong ito, sinusubok po tayo ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Katulad na lamang, isipin na lang natin si Adan at Eva na wala naman silang kasalukuyang mga kapighatin katulad ng ating mga hinaharap. No? Pero it's because of their desire of something or the knowledge of good and evil. Imagine niyo, no, good lang ang alam natin. Hindi ba napakaganda nun, no? Para lamang tayo mga bata. Hindi ba kapag tumatanda na tayo, namimiss natin yung parang sana nung bata ako, ganito, ganyan, na walang masyadong problema. Ang iniisip mo lang kung ano yung lalaroin mo mamaya. Pero kapag tumanda ka na, iniisip mo na yung future. Iniisip mo na yung mga kailangan mong i-provide. Iniisip mo na yung mga nakapaligid na tao sa'yo, problema sa buhay. And sometimes, we think of all of these things. But you see, when Adam and Eve is in the Garden of Eden, they only think about good things, good stuff. Wala nang ibang mga bagay-bagay na iniisip sila. Kaya nga ito, never entertain sin within your mind, in even just a little glimpse of sin, because especially nowadays, it opens up a portal inside you. Nagbubukas ka ng pinto para sa kaaway na manghimasok sa inyo. Pastor, pwede pa ba tayong mapossess kahit na tayo ay Kristiyano na? Pwede kung iaalaw mo. No? Kaya nga lagi po sinasabi sa inyo, huwag niyong papalitan kung sino nakaupo sa trono ng inyong puso na dapat lagi si Jesus. Kapag si Jesus talaga ang nakaupo sa trono ng inyong mga puso, then we follow what the Bible is telling us to do. It's not because for us to receive salvation. Everyone already received salvation at the cross of Calvary. Yun na yung binigay sa ating free gift. Yun yung grace na tinatawag. Pero God has given us the responsibility to do His will. If anyone who loves the Father, if anyone who loves me, says the Lord Jesus Christ, he will do the will of the Father. And the will of the Father is for us to seek Him earnestly, daily, in our daily life, so that we will not fall into temptation. Protect yourself from staying in the presence of God. Because through prayer, through fasting, through worship, we are actually covering ourselves from the work of the enemy. Merong isang testimony na isa siyang gang sa Amerika. He is a black American. Madami siyang kaaway kasi he's a part of the gang. But eventually, naisaan siya ng kalaban niya na nabaril siya. Binaril siya. At nung pagkabaril niya daw, naramdaman niyang bumagsak siya. Pero pagkabagsak niya, parang yung naramdaman niya, yung espiritu niya, parang tuloy-tuloy yung pagbagsak. No, yung parang tuloy-tuloy siya nahuhulog. At dito ay dinescribe niya kung paano yung sa loob ng impyerno. Kasi ang buong story is, he went to hell, and then eventually, Jesus appeared to him, na kung saan, he accepted Jesus because Jesus introduced Himself to him habang siya ay patay. And then the Lord Jesus asked him, go back
and share this word to everyone. Of course, nagtaka yung mga doktor, bigla siyang bumangon from the dead. But throughout his experience, napunta siya sa hell and he sees everything at nakita niya lahat ng mga bagay-bagay na pagdudusahan ng mga tao. Alam niyo po, meron tinatawag doon na Sheol sa kasi pag namatay tayo, ganito yan hindi na maintindihan ng ating isipan, pero kasi ang iniisip lang natin yung lake of fire. Ang lake of fire, yun yung pinakadulo ng hell kung saan lahat ng demonyo, lahat ng mga makasalanan mapupunta doon balang araw. Okay? Pero in between those, merong Sheol na tinatawag. Pansinin niyo mabuti sa istorya ni Lazarus. No? Si Lazarus yung mahirap, at yung kumukuha ng mga crumbs ng tinapay sa ilalim ng kanyang master. Pero nung namatay sila ng master niya, siya napunta sa bosom ni Father Abraham. At yung isa, saan napunta? Sa Sheol. Na merong gap in between doon sa heaven, doon sa tinatawag natin sa bosom ni Abraham, saka sa, ang tawag mo dito? Doon sa parang impyerno. Ngayon, gusto kong maintindihan nyo to, no? Kasi hinihingi ng mayaman na, sabi niya, Father Abraham, pwede mo bang sabihin kay Lazarus na itiltil niya yung kanyang dulo ng daliri niya doon sa tubigan at patakan yung dila ko dahil uhaw na ako. Pero anong sabi ni Father Abraham? Anong sabi niya? Na hindi pwedeng mag-meet ang mga nandyan sa mga nandito. For sure, there is a separation. I want you to take a look at this. Wala pang judgment. Nobody is in heaven yet, but they are in the bosom of Father Abraham. And I want you to recognize this. When we all die, we sleep. We sleep. Parang si Samuel. Di ba nung may medium na tumawag sa kanya, why have you called me in my sleep? They are asleep, and sometimes we don't really know. We will also be in the bosom of Father Abraham. We don't know. But one thing for sure, kapag ikaw ay hindi patungo doon sa peace ng Panginoon, you are going into the Sheol. Yung Hades na tinatawag ng Bible na kung saan mapupunta ka doon at ang susundo sa iyo yung mga demonyo. Okay? Nakakatakot, no? Kaya kapag ang sumundo sa iyo ay demonyo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Katulad nung in-example natin kanina, na nung binaril siya gangster siya, binaril siya ng kalaban na gang, na namatay siya dahil yung espiritu niya tuloy-tuloy sa impyerno. Okay? Na kung saan, dito daw, nakita niya may mga sections ng mga different places na kung saan kapag ikaw ay mapangalunya, merong section para sa inyo. Kapag ikaw ay mapanchismis, merong section para sa inyo. Alam niyo daw kung ano yung ginagawa sa mga mapanchismis? Yung mga demonyo daw hinuhulugan nila ng parang coal, nagbabagang coal yung kanilang mga bibig. At ito kasi yan kapag napunta ka po sa forever, ibig sabihin, in the next life, we are not like in this world. Kasi in this world, merong oras. We grow up, we grow old, we die. Tama? Meron tayong 24/7. Ang bawat isa sa atin, merong 24/7. Walang isa sa atin na merong 25/8. Okay, 25/7. Lahat tayo merong oras. Pero kapag dating mo sa other life, or the next life, everything is happening like forever. So if you are suffering forever. So kung sa baga ito yung explanation nung nakakita ng kung ano yung nangyayari sa kanya sa impyerno. Na kapag ikaw daw ay nasunog o tinusok ka ng isang demonyo, masasaktan ka, tapos paghugot niya, gagaling ulit. Tapos pag saksak niya ulit-ulit daw yon, and it goes on forever. And this is what's happening
what we don't know, this is what's happening in the next life. And if we will not be taking care of ourselves, we will be in this kind of position. Mapupunta tayo doon. Pastor, tanungin natin yung ano ulit, no? Yung same question kanina. Pastor, pwede pa ba tayong malihis kapag tayo ay Kristiyano na? Not because you are saved, you are forever saved. Okay? Kapag tayo ay nanampalataya na ngayon sa Panginoon, Hesukristo, kapag totoo ang iyong pananampalataya, patuloy mong sasaliksikin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi yung na-born again ka ngayon, tapos chill lang, upo ka dito every Sunday, tapos trabaho ka, tapos balik. Yung wala yung seeking heart. Pastor, paano ba magkaroon ng seeking heart? Yung patuloy mong hinahanap ang Panginoon. Hindi niyo ba napapansin na ang bawat isa sa atin dito ngayon ay may mga malalaking problema? Sinong may malaking problema dyan? Magsabi ng amen. O, ang laki ng problema. Diba? Why do you think so? It's because all of these things are being used by the Lord for us to understand His love, for us to understand His ways, His plans, yung embrace niya. Paano mo maiintindihan na God provides if you haven't experienced lack? How do you know that God heals if you haven't experienced sickness? Ganun ba kalupit ng Diyos, Pastor, na kailangan niya tayong pagdusahin para lamang maintindihan natin? Sa palagay niyo, paano natin iintindihin yon kapag hindi mangyayari yon? Di ba? Hindi ba napakaganda na sa tayong mga kasalukuyang mga nangangailangan sa pera, ang problema lang natin ay pera? Di ba? Pero sa mga ibang tao, ano yung problema nila? Wala silang kapayapaan. Madami nga silang pera, wala naman silang kapayapaan. Madami nga silang pera, puro naman sila sakit. Sinasabi ko nga na napagpala si Deborah. Tingnan niyo yung mga anak niya. Magaganda at walang mga sakit. O, di ba? Pero yung iba, isa lang yung anak, parang lagi may sakit, lagi may sakit, lagi may sakit. Di mo maintindihan, ano kayo nangyari? Pastor, paano yun? Mahirap ka na nga, tapos puro pa sakit yung anak mo. Ibig sabihin nito, tinatawag ka ng Panginoon. God is calling you back. Just go back. Go home. The Lord is waiting for you. You are like a prodigal son. And God is always waiting you outside His house, looking forward to see you walking back, going back to Him. Yun lamang yung gusto ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon na sa bawat isa sa atin, ito yung kailangan natin pag-ingat-ingatan. Na huwag mong bubuksan ang iyong puso sa kasalanan. Yes, nalalaglag tayo sa kasalanan from time to time because we are still here on earth. Hindi ko sasabihin sa inyo na hindi ako nagkakasala. Nagkakasala ako. Pero sinasabi ko po ito sa bawat isa sa atin na nakasulat din sa Biblia, 1 John 1:9, that He is faithful and just to forgive those who sins against Him. Always remember this, that when we fall into sin, halimbawa, ikaw ay lalaki, nakakita ka ng chicks, napatingin ka at napalingon ka at hindi mo tinatanggal ang iyong tingin. Naalibadbaran ka at napansin mo sa sarili mo, nagkasala ka, Panginoon, patawarin mo po ako. Right there and then. Huwag niyong hihintayin na i-meditate niyo yun hanggang pag-uwi, i-meditate niyo yun hanggang mamaya-maya. You will sin, I'm telling you. And you are opening up that door of your heart for the devil. Nakasulat sa Bible, it's also written in the Bible, when the devil is tired, he's going to a desolate place, and if he finds nothing, he will go back to you. The place he was in before. At kapag nakita niya ang puso mo, walang nakaupo na Hesukristo, sasabihin niya sa tropa niyang 7 na mas masama pa sa kanya, uy, tol, open, pwede tayong pumasok. And you will be worse than you were before. Remember this, people of God, that you
should not open your door for the enemy. Yes, we sin, but after mo magkasala, the very next second ng buhay mo, humingi ka ng patawad kagad. Pwede ho ba natin gawin yon? Pastor, nahihiya po ko kay Lord kasi masama po yung ginawa ko. Pilipino ka. Okay? Wala tayong hiya. Okay? Hindi walang hiya, wala tayong hiya. Kapag may utang ka nga, ikaw pa yung mayabang, di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, Pilipino tayo. Kaya kailangan nating intindihin, kapag si Lord, mabait yan. Hindi naman sa inaabuso natin yung grace ni Lord. Pero ang gusto kasi ng Panginoon, tayo ay diretso sa Kanya. We are weak. Meron tayong kahinaan, and we always come into our strong tower, which is Jesus Christ. We always run to Him. At wala tayong ibang tatakbuhan kung hindi lamang siya. Amen? 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17. Basahin ho natin. Do not love the world, nor the things of the world. If anyone who loves the world, the love of the Father is not in him. Ulitin ko Do not love the world nor the things of the world. If anyone who loves the world, the love of the Father is not in him. How do I know, Pastor, if I am loving the world? If you give yourself to sin. Madami nagsasabi na Kristiyano ako, tapos at the other side of the story is sexually active siya kahit wala siya sa kasal. Hindi siya kasal. Sexual immorality for short. So, Pastor, kahit na kami mag-asawa ng matagal na kaming 10 o 20 years na kami magkasama, may mga anak na kami, pero hindi kami kasal. Nabubuhay ba kami sa kasalanan nun? Yes. Yes. You are living in sin. So every time na magse-sex kayo ng asawa ninyo, na hindi kayo kasal, kayo ay nagkakasala sa Panginoon. Punta kayo sa West, magpakasal kayo kahit sa West lang. Kaya nga ito yung pinupush namin noon kay Deborah saka kay JJ. Sabi namin sa kanila, pakasal kayo para mapagpala yung mga anak nyo. O diba pagkatapos nilang kinasal, tingnan mo naman yung mga anak niya. Pa-English. Maalala ko pa si Iya noon nag-aayos ako ng mga gamit ko, no? Sa mga ganyan. Kita niya, kasi madami akong mga gadgets Masok siya. Uncle, is that your? Sa'yo lahat yan, Hindi niya na maituloy, Tawa ako ng tawa, no? So, alam niyo yun. But you see, those blessings come after ng kasal. Hindi man ito maintindihan ng iba, pero ito ang katotohanan. O, sige, ikumpara natin. Pansinin niyo yung mga kakilala na hindi kasal. Ang nagsasuffer sa kanilang kasalanan yung bata. So always remind yourself that you should not open your door for the enemy to come in. So do not love the world. When you love the world, you will not follow what God said in His Word. God said in His Word, dapat magkaroon tayo ng, sabihin na natin sa mag-asawa, magpakasal. May holy matrimony. Merong vow. Till death do you part. Yan yon. Kapag pumasok yan, meron tayong tinatawag na blessing. Kapag hindi pumasok yon, walang blessing, but curse. And that is as much as you are telling the Lord, Lord, I love the world because I want the ways of the world. Pastor, paano pag walang pera? Tanong ko po sa mga kailangan ba ng bayad sa mayor kapag magpapakasal kayo? Meron ba? Oh. Magkano yan? 1,000? Oh. Sino bang walang 1,000?
Huwag kayo magtatas ng kamay, hindi ko kayo bibigyan. Pero ang sinasabi ko po dito, gawan natin ng paraan. Amen po ba? Yan. Kung tatanungin niyo po, hindi po ako nagkakasal, no? Tumigil na rin kasal si Pastor Jan kasi daw pahirapan kumuha ng lisensya. Kaya lagi namin sinasuggest, mag-west kayo. Mag-west. Siguro yung, anong tawag pa dito? Pwede yung ceremony dito, pero ang pirmahan, si Mayor. Imbitahin natin si Mayor, ganun, no? Ewan ko ba, napakahirap, no? Napakahirap kumuha. Pero ibang topic na yon. Sa kanila natin pag-usapan yan. But, you see, what we're talking about is when you love the world and when you love every ways of the world, it's just like you are saying you don't love the Father. That's why the love of the Father is not in you. Says the Lord in 1 John chapter 2, verse 15. Basahin natin sa 16. For all that is in the world, ito yung nakasulat, ano ho? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but from the world. Ulitin ko yan, ha? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but from the world. Verse 17, the world is passing away, also its lusts, but the one who does the will of God lives forever. Pag-usapan natin to because this is actually becoming the problem in this time. Kung papansinin niyo mabuti, when the Lord says, kapag ang kasamaan naging batas na, malapit na akong umuwi, malapit na akong bumalik. Tingnan nyo ang napaka-inosenteng Pilipinas na wala naman tayong alam-alam sa mga kamunduhan. Ano ho? Ngayon ay naisabatas na yung divorce. Tingnan nyo ang siguro 106 ang nag-vote out, 126 ang bumoto na yes. Nakikita nyo yung meron pa rin tayong prinsipyo as bansa. Kalahati eh. Kalahati. Siguro yung mga nag-abstain pag bumoto sila sa against, siguro panalo pa rin tayo. We do not know. But you see, it's becoming a rule. At we are like opening up our door, the Philippines, for the enemy to come in. Ano ang susunod niyan? Pagkatapos nito, isusunod na nila na illegal yung abortion. Ayan na. Delikado na yon. That is the most dangerous thing. Because if that happens, ano na mangyayari? Matutulad tayo sa ibang bansa, katulad ng Amerika, na ang ganda-gandang bansa dati, ngayon, ang gulo-gulo na. Diba dati pangarap natin pumunta sa Amerika? Sinong gustong pumunta ng Amerika ngayon? No way! Ang gulo. Biruin mo, mukha ka lang inchik, bigla ka na lang susuntukin ng kung sino man. Hindi, kasi maximum na yung racism. Lalo na tayo mga Pilipino. We don't know. Kaya nga yung mga Pilipino doon, siguro gusto na nilang umuwi. But you see, this is because of loving the world. When we talk about lust of the flesh, this refers to the desire of the craving and seeking to gratify physical pleasures. When we actually give in to our lustful desire, our physical desire, hindi lamang ito po sa sexual things. Ano ho? Hindi lamang ito sa sexual things, but also to the food we intake. Sinasabi nga natin, isa sa mga bagay na pwede mong kaadikan na hindi ka makukulong ay ang pagkain ng baboy. Pag na-addict ka sa kakakain, alam mo ang tawag mo dito,
Yan yung addiction na walang kulong. Pero merong consequence. Pastor, paano ko malalaman na addict na ako sa isang pagkain? Kapag sinabi yung bawal sa'yo, tapos kinakain mo ng patago. Yan. Meron kayo nun? Nako, delikado yan. Sinabi ng bawal sa'yo ang Coke, no? Pero bibili ka pa rin sa tindahan. Coke sakto lang. Tapos pagkakuha mo, walang nakakita. Let's go. Ikaw naman, refresh ka. Sinabi na nga ng doktor na bawal sa'yo, pero nag-iiskapo ka pa. Hindi lamang po yan sa Coke. Kung ano pa man yung bagay na pinagbabawal sa atin. Alam niyo po kasi ang katawan natin should be maintained na balance sa lahat. Kapag nagpuro gulay ka, magiging weak ang katawan mo. Kailangan mo ng karne, magkarne ka din. Pag puro karne ka naman, atake di corazon. No? So, kailangan meron pa ring balance no? Hindi tayo yung And actually, sinabi sa Bible, it's also written in the Bible. Ito pag sinabi nating alak sa Bible, hindi yung alak natin dito sa Pilipinas na Red Horse, na gin, yung mga sunog baga, no? Hindi kasali ito. Pag sinabi kasi ng Bible na wine, it's talking about pure grapes. Fermented grapes. Natural. Sinabi sa Bible na pwede kang uminom nito from time to time. Which is, kapag nasobrahan ka naman, anong tawag sa'yo? Lasing. Sa Bible, sino yung nasobrahan? Si Noah. Actually, si Noah, nagpa-plant lang siya Hindi niya man pinigayon as wine. Ginawa niya lang, kinain niya lang. Hanggang sa to the point na nalasing siya, naghubad siya sa loob ng tent niya. Ito, dahil nakahubad siya, itong isang bakla niyang anak. Sinabi sa dalawa niyang kapatid, Oy, si tatay nakahubad sa tent niya. I mean, kapag nakahubad yung tatay mo sa kanyang kwarto, sasabihin mo rin sa kapatid mo. That's not normal. Pero itong dalawang matinong kapatid, nung narinig nila yon, kinover nila yung tatay nila. Tingnan mo, nang dahil sa kalasingan, na-ignite yung kabadingan. We must live a balanced life. Amen po ba? So, yan ang kailangan natin gawin. So, Pastor, pwede kayong uminom from time to time na kung saan yung iniinom niyo dapat is pure grapes. Okay? Pwede ba yon? Hindi pwedeng Red Horse, hindi pwedeng yung gin, hindi gin pomelo. Ano lang yan? Pure alcohol. Meron tayong alcohol dyan. Yan na lang inumin nyo. Ganun din yon. Okay? Para rin tayo nagpapakamatay. Ano ho? Nagiging straightforward lang tayo kasi ito yung katotohanan. Lust of the flesh refers to the desires of the craving that you seek to gratify your physical pleasure. Okay? This includes various forms that you indulge in bodily appetites, often against God's will. Okay, basahin natin sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21. Now the deeds of the flesh are evident, which is immorality. Any sex outside marriage is what we call immorality. Sinasabi ng mga bading at mga lesbiana, sinasabi na hindi naman nakasulat sa Bible na bawal makipagbading at bawal makipaglesbianan sa ibang tao. Ito yung sinasabi nila. Kasali dito yun, sexual immorality. Anything or any sexual activity outside marriage of a man and woman is what we call immorality. Yan yun. Kaya kapag kayo ay sasabihin ng mga ibang lalaki na, hindi naman talaga ako bading, nakikisama lang ako kasi kailangan ko ng pera. Yung mga dahilan ng iba. Pero kapag ikaw ay pumatol sa isang bading ka na din. Pastor, paano nangyari yon? Hindi naman talaga ako bading sa puso ko. Makinig kayo mabuti. You know what? Whenever there's
any sexual intercourse with anyone, you are opening up your door for the spirit of that other person to come in you. Alam niyo ba yun? So kapag ikaw ay nakipag-apid sa isang, halimbawa, nakipag-apid ka sa kapares mong lalaki, yung isang badik. Sinasabi mo, hindi ka badik. Kapag hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Pero, ang tawag mo dito, kapag meron na nangyari sa inyo, yung spirito nun, papasok sa'yo. Pastor, Kristiyano ako, kung Kristiyano ka, hindi ka papatol doon. Hindi ka talaga Kristiyano kapag pumatol ka. Ngayon, Pastor, ano yung pwede kong gawin? Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ang tinatawag kasi natin dito, merong soul tie yun. Ang tinatawag na soul tie. May mangyayari sa inyong kaluluwa na para kayo magdidikit. You became one flesh. Okay? Ganun din sa babae sa babae. O sabihin na natin, ganun din sa babae at sa lalaki, na kundi hindi sila kasal. Na kung ano yung espiritu nung kinaapiran mo, yun ay papasok sa iyo. Gets po natin? Sexual immorality. Which is sexual immorality, impurity, and sensually. Ano pa ba? Idolatry. Anything that you idolize outside God. Ang idolatry kasi sa atin ngayon, hindi na yung idol na wino-worship natin yung mga bathala, yung mga engraven image. Hindi na ganun ngayon in this generation. Pero ano yun? Sa atin, ang idolatry ngayon, yung kung ano yung binibigyan mo ng oras kaysa sa Panginoon. Halimbawa, mas may oras kang magtrabaho kaysa magsimba ngayong Sunday. Yan. Nag-gets nyo? Pastor, pwede bang makinig na lang kami sa preaching nyo sa online? Pwede din. Kaso, iba kasi yung fellowship with the people of God. It is written in the word of the Lord, do not lose the fellowship with the people of God. It's one of the commandment of the Lord to all of us. If you really love the Lord your God, says the Lord Jesus Christ, you follow what God has been asking you, that you, what? Gather together with the people of God. Marahil, ito nag-gather tayo ngayon. Sabihin na natin, narinig niyo yung preaching na pinipreach ko ngayon. It doesn't matter kasi ang importante dito, andito tayo ngayon. We are corporately listening to the word of the Lord. We are corporately praying. At meron tayong tinatawag na corporate anointing whenever we agree in one thing. Amen. So yan po yan. So idolatry. Wala naman nagso-sorcery sa atin. Ano? Ano pa ba yung sinasabi sa Bible regarding sa sorcery? No? Kapag nagkasakit kayo, tapos hindi makita ng doktor yung sakit nyo, kanino kayo lalapit? Kay albularyo. Kapag kayo lumapit kay albularyo, yan yung tinatawag nating sorcery. Yan. Pero Pastor, meron naman yung nagsasabi na scientific lang naman yung pag-aalbularyo. Yung iba hindi. Yung iba may espiritu talaga. No? Meron talaga sila. No? Kasi ganito sila. Kapag merong masamang espiritu sa inyo, tapos nagmamanifest yung espiritu sa katawan ng naposes, ang sasabihin ni albularyo, mangungusap siya doon sa espiritu, huwag ka na lang magulo, manahimik ka na lang dyan. Diyan ka lang, huwag mo lang siyang guluhin. Yun na yun. Pero nasa loob mo pa rin. Pero pag lumapit ka sa isang pastor, i-rebuke niya yung espiritu na yan para lumayas sa iyo. At sinong uupo sa loob ng puso mo? Si Jesucristo. Alam niyo po, sa tuwing nagpe-pray ako na may mga possessed na, halimbawa ng mga bata, na pinag-pray natin, alam niyo, magsasalita pa talaga yan na ang liit-liit nila, pero yung boses nila, ang lalaki, parang mama. Na-experience ko yan. Pero alam niyo po, lagi kong sinasabi sa bata na kakausapin ko sila sa tenga nila, no? Sasabihin ko sa kanila, sasabihin ko yung pangalan nila, Ineng, makinig ka, no? Sabi ko, alam mong mahal ka ni Jesus, tapos magsasalita yung demonyo, hindi ka mahal ni Jesus, gaganon sila. No? Pero
ibubulong ko pa rin. Sabihin mo, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. At kapag within the child's mind, sinabi niya, tinanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas, Jesus, and that is the ignition that I will tell, devil, get out. Mayroon nang nakaupo. Si Jesucristo na yung nakaupo sa puso ng batang to. And the Spirit will come out of that child. I experienced it many times. Na-experience ko po ito many times. Kaya ngayon, pwede ko pong sabihin sa inyo na kapag si Jesus ang nakaupo sa ating puso, walang pwedeng ibang pumasok sa atin. Hallelujah! So, sorcery. Enmities. Yung, pag sinabi kasi nating enmities, ito yung parang lagi kang mga away. May ganong tao na yung parang kapag kasama, ba't ito parang mga away na naman yung itsura ng dating niya. No? So, may mga ganon, no? Pero ito yung sabi ng Panginoon, do not be like this, na nagkukos tayo ng strife. Yung strife is yung away. Nasubukan niya na nag-away-away kayong magpapamilya. Yung meron kayong argument, tapos hindi kayo nagsosorihan. Tapos sa loob ng bahay, hindi kayo nagpapansin. Nasubukan niyo na yun? Ang tawag doon, strife. Sabi ng Panginoon, forgive. Pastor, siya naman may kasalanan Forgive. Kapag hindi kanya pinatawad, at least ikaw nag-release ka ng kapatawaran. Tapos hindi kanya pinapansin, bigyan mo ng pagkain, paamuhin mo. Dahil ang gutom, mabilis umamo yan. Amen? Ang walang pera, mabilis umamo yan. Pagbigyan mo ng pera. Tanong mo, may pera ka? Kahit nagalit sa'yo yan, sasabihin niya, wala. Ito. Abutan mo ng pera. Tapos pag iabot mo na, ganun mo. No? Joke lang. Hindi, joke lang. Debati na kayo. Alam niyo po, sa mga bagay na ganito, hindi naman suhol yun. Parang suhol na din. No? Pero ito, nagkukos ka ng, binibreak mo yung strife sa house ninyo. Kaya uulitin ko po, dapat sa loob ng bahay, nagkakaisa tayo. Amen po ba? Mahal nyo ba ang inyong mga kapatid, magulang? Magpatawaran po tayo. Sasabihin ng nanay at tatay, nanay ako, tatay ako. Dapat mga anak lang sila, dapat sila sumunod. Sometimes we need to go down just to break the strife. Pero it doesn't mean it will lower your authority inside the house. Pero sometimes kasi bilang magulang, you have to do it para makinig sa inyo ang inyong mga anak. Amen po ba? Yan. So, enmities and strife, jealousy, alam naman natin yung jealousy. Huwag kayong, wag tayong maging seloso o sa ating mga kapatiran. Kapag ang isa sa atin ay nabiyayaan, magalak tayo. Amen po ba? Kapag halimbawa si Aaron nagkaroon ng house and lot with swimming pool, matuwa tayo. Amen? Hallelujah, sabi ni Aaron. Matuwa tayo para sa kanya. Hindi yung tuwa-tuwaan lang ng, kinuha niya lang naman sa ganyan yan. Huwag tayong ganon because that is actually jealousy. Pastor, paano ba tatanggalin? Kasi meron akong ganon. May mga tao talagang hindi nila maalis yung ganong bagay. Alam niyo po, sasabihin ko sa inyo kapag meron kayong ganun sa puso niyo, stay in the presence of God. Read the Word. It will change your heart. It will change your heart. Kapag dadahilan ninyo na inaantong ako, wala akong time, and then indulge yourself with jealousy. And the Lord says, anyone who has this kind of jealousy will not inherit the kingdom of God. Amen? Kaya matuwa tayo kapag ang isa sa atin ay pinagpapala, magalak tayo. Amen po ba? O sabihin natin sa katabi natin, nagagalak ako dahil pinapayaman ka ni Lord. Sige. Nagagalak ako dahil binibless ka ni Lord sa inyong health. Ikaw ay malusog at pinagpala. Ayan. Magalak tayo. Huwag tayong masyadong nagsiselos at naiinggit ba? Ayan. Ano pa ba?
Ang sabi ng Bible, outburst of anger. Ito, aminin ko sa inyo, meron ako nito. Okay? Outburst of anger. Ang kina-outburst of anger ko kapag madumi, naiirita ako. Okay? Pag madumi, parang, sige na nga, linisan ko na lang, Lord. In Jesus' name, habang winawalis ko yan. In Jesus' name, lalo na kapag dito sa dumadaan ako dito kasi yung mga aso namin, territorial eh. Lahat ng bagay iniiyan nila. Kaya yung outburst of anger ko, tubig. Kayo lalapit sa akin, baka mabato kayo. Pero lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, change me. Palitan niyo yung aking ganitong kind of heart. Lagi kong pinagpe-prayan sa Panginoon. Kaya whenever mararamdaman ko na yung outburst of anger, papasok ako sa kwarto ko at mananahimik ako. Tapos mag-speak in tongues ako. I will pray earnestly, Lord, let your presence be here, Lord. Kasi puputok na ako. But the presence of the Lord actually covers me. Ganun yung gawin natin. Pwede ba natin gawin yan? Let us protect ourselves because, Pastor, kapag nag-outburst of anger ka, is that also an open door? Yes. How do I know? Because I know. I know it's opening up a door for many schemes of the enemy to enter your life. Okay? Not only ang outburst of anger, but disputes, dissension, yung palaaway, factions, ibig sabihin ng factions, yung tayo lang, grupo tayo. Di natin sila bate. Yung mga grupong yan. Huwag kayong ganoon. Kasi we are the body of Christ. We are one team. Team Jesus tayo. Amen po ba? Yan. Wala tayong silisan. Drunkenness. Wala naman drunken master sa atin. Praise the Lord. Carousing. Ano yung carousing, Pastor? Ito yung gustong-gusto mo yung maingay, gustong-gusto mo yung party, let's go! Ayan. Yan ang carousing. Sabi ni Lord, no. Pero alam nyo, sa Bible, meron din namang party. Actually nga, yung kasal na inatenan ni Jesus nung naggawa siya ng miracle, water into wine, ang party nila 1 week. Imagine niyo, no? Party 1 week. No? Pero yung party nila, yung solemn lang, yung konting sayaw, chill lang. Pero kasi yung ang ayaw, okay lang naman mag-party, ang ayaw lang ni Lord yung iskandaloso. Yung iskandaloso ko, yung hiyawan, woo! Wala ka namang nahihiyawan. Ito yung tawag dyan, carousing. Amen? So, paano tayo magpa-party, Pastor? Tahimik lang. Pwede naman kayo mag-video, okay kayo. Chill lang. Ibig sabihin, chill lang kayo. Hindi yung mga sigawan na kantsawan, yung mga ganyan. Yan yung ayaw ni Lord. Okay? Saka yung clubbing na, okay, okay, Kristiyano na kayo, ha? Huwag kayong magka-clubbing. Nakapasok na ba kayo sa clubbing? No? Naalala ko nung yung mga kaibigan ko, bigla ako dinala sa gano'n. Ano to? Sabi ko. Tapos, ano gagawin natin dito? Dilim-dilim, sabi ko. Napaka-inosente naman nito, sabi nila sa akin. Upo ka lang dyan, sabi nga. Bigyan nyo nga ng Sprite to. Kilala na nila kasi ako. No? Pero ayoko yung espiritu kasi talagang parang niyayakap yung buong yung espiritu ng kademonyo, niyayakap yung lugar. Tapos tinatanong ko, anong gagawin natin dito? Sayo tayo dun sa dance floor. Kayo na lang, sabi ko. Bahala kayo dyan. It's not for me, sabi ko. Tol, sige na lang. Killjoy naman ito. Killjoy, ganun sila. Ang iniisip nila kasi sa akin na parang weird ako sa kanilang palagay dahil I separate myself from these kinds of thing. But you see, hold up around 2017, 18, mga ganong taon, Huwag kayong maglala, hindi pa ako pastor na. Kaya baka pag nakita niyo ako, nakita ko na si pastor, pumunta sa ganito. Pwede pala tayo mag-ganon. No. Hindi tayo pwede doon because that is the place for the devil. Okay? Napaka-condemning naman nitong pastor na to. Nagsasaya lang naman yung mga tao.
bahala po kayo sa pananaw ninyo, pero ito yung nakasulat sa Biblia. The Lord says, separate yourself from the world because you belong to the Lord Jesus Christ. Amen? Kapag pagmamayari na kayo ni Jesus, hindi na kayo pwedeng pumunta sa iba. O sino pong may asawa dyan? Sabihin ko po sa inyo sa may mga asawa, pag sinabi ng asawa nyo na, dito muna ako sa chicks ko, okay lang ba? O bilang asawa, chicks. O ikaw, bilang asawang lalaki, sabi ng asawang babae, huwag kang magsiselos sa kanya, kaibigan ko lang siya. Yan yung mga banat no? Pero at the back of their kaibigan lang, may mga nangyayari na pala. O ikaw bilang asawang lalaki, ano mararamdaman mo? Ganon ang nararamdaman ni Jesus kapag tayo ay pumupunta sa mundo. Amen. Huwag kayong mag-alala, hindi ko dadalhin ang mundo dito sa loob ng simbahan na to. Kaya wala kayong makikitang party-party dito na may lights na gano'n. No. That's not for us. We are here to gather for the glory of God. Learn the word of the Lord. Prepare ourselves because the Lord Jesus Christ is coming back very soon. Okay? Hindi lamang po yun, envying, tayo mag-envying, carousing. At sabi, ito, ulitin ko lahat immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, dissension, functions, envying, drunkenness, carousing, and the things like this, of which I forewarn you, just I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. We will not go to heaven for sure. Pwede nating sabihin na, ano lang naman, ito lang yung kung pagre-relax. No. Change your mindset because this is not what the Lord wants us to have as an enjoyment. Okay? So, isa pa lang yan. So, lust of the flesh pa lang yun. Pinag-uusapan natin. Actually, gusto ko sanang itakal lahat ito. Because after all of these things, we're almost time na kasi. After all of these things, pag-uusapan natin yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Malaking topic ito lahat. And after doon, ito, gusto kong bigyan ko yan ng wholeness ng nireveal sa akin ng Panginoon. The Lord actually told us in one of our prayer meetings, the Lord gave us a prophecy na kung saan sinabi ng Panginoon sa amin na He is coming back very soon. He is coming back and we should prepare ourselves. Given na yan, nakasulat din sa Bible yan. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, before that time comes, I will bless each one of you and prosper you in many ways. And when God says He will prosper us in many ways, it's not just talking about financially, but in all aspects of life. Amen? Naniniwala ho ba kayo doon that God is going to give us a breakthrough? We've been praying for a breakthrough. Lord, kapag meron kasi kaming ganito, pwede naming ibsan yung problemang ganyan. Diba meron kayo noon? At yun yung pinagpe-pray natin. At sabi ng Panginoon, before I come back, sabi ng Panginoon, I will bless each one of you. Sabi ni Lord, hindi lang si Pastor Mac, hindi lang ang Humphrey Center, but each one of you who relies upon the Lord, who believes that you are going to be blessed. Amen? At sabi ng Panginoon, ito makinig kayo mabuti. The Lord actually told us this message. When that time comes, God says He will bless us. At isa yung requirement na ibinibigay sa atin ng Panginoon that when God blesses us, sabi ni Lord sa atin, huwag niyong i-flex sa social media yung blessing ninyo. Nagigets niyo po yun? Pag sinabi kong i-flex, huwag niyong ipagmamayabang. Halimbawa, may bago kayong kotse. Thank you, Lord. Tapos hawak niyo pa, nakapost kayo. Thank you, Lord. Hindi, Pastor, para lang makita nilang binabless kami ng bagong kotse.
Pero ang commandment, ito kasi yung commandment sa atin ng Panginoon, do not flex. Huwag niyong ipagmamayabang. Okay, specifically lang ito para sa church natin, no? Pwede ba natin gawin yon? Kasi sabi ni Lord sa atin, kapag ginawa natin yon at pag nakita ng demonyo na madami na tayong pera at pinagpapala na tayo, that is actually an ignition for the devil to start their scheme upon each one of us. Pastor, ano yung scheme ng kaaway? At yun yung pag-uusapan natin actually in the next coming Sundays. Medyo mahaba-haba itong preaching na to kaya hindi natin matatapos sa isang preaching lang. Ano ho? Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa atin, the devil is actually going to send 3 kinds of spirit inside the church. Ulitin ko Jesus is coming back. But the Lord says, before He comes back, He's going to bless us in all aspect. Amen? Pero ang requirement sa atin ng Panginoon, wag nating mamayabang. Wag niyong ipapaypay yung 1 million ninyo. Ang init! Tapos naka-video pa kayo. Wag niyong gagawin yon. Okay? Kasi sabi ng Panginoon, kapag ginawa natin yon, magiging ignition yon sa demonyo para atakihin na tayo. Yun lang naman yung nire-require ni Lord. Kaya I am telling you, ingatan po natin ang ating sarili. Ito rin sasabihin ko sa inyo, ang bawat isa sa atin, meron tayong disiplina sa ating sarili. Kapag kayo ay pinagpala ng Panginoon, itago nyo lang for yourself. As much as possible, kapag alam nyo yung puso ng kapatid nyo, ng nanay at tatay nyo hindi pa handa, huwag nyong ilalatag sa kanila. Brothers and sisters, look at my wealth. At kapag hindi handa yung inyong mga kamag-anak, nakita nila yon, sila ang mag-flex. At pag nakita ng demonyo, nag-flex. Open door. Yari tayo nun. Yun lang naman yung nire-require. Ito yung utos sa atin ng Panginoon, specifically sa church natin. Okay? Pwede ho ba natin gawin yon? Maging discreet lang tayo. Halimbawa, binigyan na tayo ng Panginoon ng bagong sasakyan, huwag niyo nang ipopost. Sabihin niyo dito, pag-pray natin, kasi lahat naman ng bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, pwede nating i-dedicate sa Kanya. Pero huwag na natin ipagmayabang. Kasi una sa lahat, hindi mo naman pinagpawisan yon. Galing kanina yung kay Lord. Amen? Kapag galing kay Lord, huwag mong ipagmayabang. Pastor, pag pinagpawisan ko, pwede ko bang mayabang? Huwag ka na lang maging mayabang. Tapos ang usapan. Okay? Kasi, ang sabi ni Lord yan, yung pride yan. If you become proud, pag-uusapan natin yan in the next coming Sundays. Kasi kulang na po ang ating oras. But I want to end up with this. Do not be a part of the world anymore. Amen. Live for Christ and for Him alone. In everything that we do, always remember, let the words of your mouth and the meditation of your heart always be acceptable in the Lord. How will I know if those are acceptable in the Lord? Meditate upon the Word of God. At kapag mineditate natin ito, hindi natin makakalimutan ang kalooban ng Panginoon sa araw-araw natin pamumuhay. And lastly, kailangan ko lang ibigay ito. Uulit-ulitin ko po sa bawat isa. Huwag na po kayong makikinig ng secular music for your own safety. Merong isang pastor na winawarningan niya na ang bawat Kristiyano noong year 2000 pa lang. 2001 hanggang 2012, he is preaching about listening about secular music because this belongs to the world. It's actually, ang body natin is ilang percent water? 70. Subukan yung maglagay ng speaker sa tubig. Alam niyo mga waterproof na speaker, ito, di ba, nagbabibrate at nagkakaroon siya ng shape. Okay?
At yung shape na yon, it's always, merong isang scientist na Kristiyano na gumawa siya ng experiment ng secular music, including rock, rap, everything sa Hollywood o sa music industry ng Amerika. Pinagdugtong-dugtong niya yung mga vibration na yon, lumabas yung itsura ng demonyo. Alam niyo ba yun? O imagine niyo kapag tumutugtog yun, yun yung binabibrate ng dugo ninyo, di lumalabas yung itsura ni Satanas sa dugo ninyo. But, ang napansin niya, there is, ang tawag mo dito, iba yung sa Christian music. Iba yung sa mga gospel music. Iba yung lumilitaw. Hindi ko na masyadong i-emphasize to, but I'm just telling you that this secular music is a part of the world. Especially yung music ngayon, it's all abomination. It's always directing you in hating the Lord. Pansinin na lang natin. Kaya as much as possible, sa loob ng bahay natin, kung gusto nyo mapilitan yung espiritu ng kasamaan, magpatugtog kayo ng gospel music. Amen po ba? Gawin ho natin yan. Kahit mahina lang, at least sa loob ng kwarto nyo, may gospel music dyan. Huwag nyo naman pakatodo na maririnig pa ng kapitbahay nyo. No? Ipababarangay kayo kapag ganun ang nangyari. Okay? So yun lamang po. Next Sunday, we're going to talk about the rest of the verses that we need to tackle. Amen? So okay po. Lahat po tayo makakatayo sa presensya ng Panginoon. Can we just dedicate our hearts once again to the Lord? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, sa loob ng aking puso, si Jesus lamang. Once again, Lord God, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw lang po ang nananahan sa akin. Dalangin ko po sa araw-araw, Panginoon, ng aking pamumuhay. Kung ikaw man ay aking makakalimutan, Banal na Espiritu, ako'y inyong paalalahanan na naway sa lahat ng oras na ako'y mabubuhay, si Jesus lamang ang aking isa sa puso at laging nasa aking isipan. I-bless mo po kami, Panginoon, na naway lahat ng inyong kalooban ang mapangyari sa amin at maging sa aming darating na mga araw, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless sa lahat ng bagay. We just want to thank you, Lord, for today, for everything. We give you back all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.